Ang mamahaling katad ng manibela ay parang naging madulas sa ilalim ng mga palad ni Natasha Alcaraz. Malamig ang buga ng aircon ng kanyang bagong-bagong European car, ngunit hindi nito mapawi ang init na gumagapang sa kanyang dibdib, ang kaba na tila kumakalam sa kanyang sikmura. Muling umalingaw-ngao sa isip niya ang boses ng kanyang ama, si Don Ricardo, mula sa kanilang pag-uusap kagabi, isang boses na hindi nakalmado at puno ng kapangyarihan, kundi garalgal at puno ng takot. Isang maling galaw, Natasha, sabi nito, ang mga mata ay nakatitig sa kanya na parang isang hukom. Isang maling galaw at guguho ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang pangalan ng mga Alcaraz. Nasa kamay mo ang lahat. Nasa kamay niya. Ang bigat ng mga salitang iyon ay parang nakadagan sa kanyang mga balikat. Ang Alcaraz Land Holdings, ang imperyong itinayo ng kanyang lolo at pinalago ng kanyang ama, ay parang isang higanting babasagin na ngayon ay nasa bingit ng pagkasira. Utang. Mga maling desisyon. At ngayon, ang kanilang huling pag-asa ay nakasalalay sa isang tao na hindi pa niya nakikita kahit kailan, isang multo sa mundo ng negosyo, isang pangalan na binubulong-bulong lamang ng may paghanga at takot. Jameson Monteverde. Ipinarada ni Natasha ang sasakyan sa gilid ng isang bako-bakong daan, sa gitna ng malawak na lupain na dapat sana ay magiging pinakabago at pinakamarangyang proyekto nila, ang Valverde Heights. Pero ngayon, imbes na mga nagtataasang pangarap, ang nakikita niya ay isang malawak na kabiguan. Tumigil ang makina ng sasakyan at ang tanging naririnig na lang niya ay ang nakabibinging katahimikan ng lugar at ang malakas na kabog ng sarili niyang puso. Inilabas niya ang kanyang cellphone, kailangan niya ng pamilyar na boses, isang paalala ng mundong kanyang ginagalawan. Idinayal niya ang numero ng kanyang matalik na kaibigan, si Bianca. Hello, Tasha. Nasaan ka? Akala ko ba may lunch date tayo, masayang bati nito mula sa kabilang linya. Napabuntong hininga si Natasha, ang tingin ay iginala sa paligid. Nasa gitna ako ng kawalan, dito sa bago sanang project site. Hinihintay ko yung investor. Oh, the mysterious M. Monteverde. Any sign of him? Wala. At alam mo ba ang pangit dito? Alikabok lang at mga damo. At teka. Natigilan si Natasha. Sa di kalayuan, sa pinakagitna ng lupain kung saan dapat itatayo ang grandiosong clubhouse, may isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang bagay na nakakasira sa perpektong tanawin. Ano yon, Tasha? May bahay kubo, can you believe it? Isang bahay kubo. Mukhang luma, gawa sa kawayan at sawali. Mukhang babagsak na anumang oras. Sino ba namang matinong tao ang magtatayo ng ganitong klaseng dampa sa gitna ng isang multi-million-dollar project? Hindi niya napigilan ang inis sa kanyang boses. Ang sagwa sa paningin. Nakakababa ng halaga ng lupa. Parang basurahan na inilagay sa gitna ng isang obra maestra. Sinisira niya ang buong view. Baka naman sa mga trabahador lang yan, Tasha. Kahit na. It's an eyesore. Pag nakuha ko ang deal na to, ang unang-una kong ipapagawa ay ipagiba yang basurahang yan, deklara niya, puno ng kumpiyansa na parang naisara na niya ang kontrata. Habang patuloy siya sa pagrereklamo kay Bianca, may napansin siyang isang anino. Isang lalaki ang lumabas mula mismo sa loob ng kubong kanyang nilalait. Napakunot ang noo ni Natasha. Ang lalaki ay nakasuot lang ng simpleng puting t-shirt na may bahid ng putik, maong nakupas, at mga botang pangtrabaho na balot din sa tuyong lupa. Hindi ito ang itsura ng isang bilyonaryong investor. Baka isa sa mga trabahador o marahil isang caretaker. Excuse me, tawag ni Natasha pagkababa niya ng sasakyan, ang boses ay may bahid ng otoridad. Nakasandal pa rin ang cellphone sa kanyang tainga. Sandali lang, sabi niya sa kaibigan. Lumapit ang lalaki. Habang papalapit ito, mas nakikita ni Natasha ang itsura nito. Magulo ang buhok, magaspang ang mga kamay, at may ilang araw ng balbas. Ngunit ang mga mata nito ay matalim, tila kayang tumago sa kaluluwa ng sinumang titingnan. May isang klase ng intensidad doon na hindi nababagay sa simpleng anyo nito. Ikaw ba ang sadya ko? Tanong ni Natasha, iniisip na baka ito ang inutusan ni M. Monteverde na sumalubong sa kanya. Ako si Natasha Alcaraz. May appointment ako kay Jim Monteverde. Huminto ang lalaki sa harap niya. Hindi ito ngumiti.
Tinitigan lang siya nito mula ulo hanggang paa, mula sa kanyang designer dress hanggang sa kanyang stiletto heels na bahagyang lumulubog sa lupa. Pagkatapos ay tumingin ito sa kubo at binalik ang tingin sa kanya. Isang malamig na kislap ang dumaan sa mga mata nito. Dahan-dahan, itinaas nito ang isang kamay na may kalyo at inilahad sa kanya. Jameson Monteverde. Nanlamig ang buo niyang katawan. Para siyang binuhusan ng isang balding yelo. Ang kaninang mahigpit na pagkakahawak sa cellphone ay lumuwag at dahan-dahan itong dumulas mula sa nanginginig niyang kamay. Bibianca, tatawag ako ulit. Bulong niya bago pinatay ang tawag. Pinilit niyang humiti, isang ngiting pilit at nakakahiya. Elante Monteverde. I'm so sorry. Akala ko po di. Ngunit hindi siya pinatapos ni Jameson. Ang mga mata nito ay nanatiling malamig na parang bakal. At narinig ko ang lahat ng sinabi mo tungkol sa bahay ko. Bawat salita ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Ang dugo ay tila umakyat lahat sa kanyang pisngi, at naramdaman niya ang matinding kahihiyan na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Ang ihi dampa. Ang ihi basurahan. Ang eyesore. Lahat ng iyon ay narinig niya. Gusto niyang bumuka ang lupa at lamunin siya ng buo. Ang dila niya na dati isa na isa matatamis na salita at matatalinong argumento ay tila na paralisa. FMC, Monteverde, nautal niyang sabi, pilit na pinapakalma ang sarili. Inilahad niya ang kamay, isang desperadong kilos para ibalik ang nasirang profesionalismo. Natasha Alcaraz po. Ako po, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya ang mga narinig ninyo. It was a terrible, terrible misunderstanding. Tinitigan lang ni Jameson ang nakalahad niyang kamay. Hindi niya ito tinanggap. Dahan-dahan niyang ibinaba ang sarili niyang kamay, at sa simpleng kilos na iyon, naramdaman ni Natasha ang bigat ng kanyang kabiguan. Mas masakit pa ito kaysa sa isang direktang pagtanggi. Isang misunderstanding, tanong ni Jameson, ang boses ay kalmado ngunit may talim. Sa pandinig ko, malinaw na malinaw ang sentimiento mo. Ang bahay na ito ay sagabal. Isang basura. Hindi po. Nagbibiro lang po ako sa kaibigan ko sa telepono. Alam niyo na po, mga biruan lang ng mga babae. Patuloy niyang pagsisinungaling at alam niyang kahit sa sarili niyang pandinig ay halatang-halata ang desperasyon. Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Jameson, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Kung ganyan ka magbiro, ayokong malaman kung paano ka magseryoso. Bawat salita ay tumatagos, bawat segundo ng katahimikan ay parang isang walang hanggang pagdurusa. Nakita ni Natasha ang pagguho ng lahat sa kanyang harapan, ang pag-asa ng kanyang ama, ang kinabukasan ng kanilang pangalan, ang sarili niyang dangal. Lahat ay naglalaho dahil sa kanyang kayabangan at kawalan ng pag-ingat. Please, Jim E. Monteverde, pagmamakaawa niya, ang boses ay halos maging pakiusap. Bigyan niyo po ako ng pagkakataong magpaliwanag. Ang partnership na ito, napakahalaga po nito sa pamilya ko. Sa wakas ay tumingin si Jameson sa kanyang mga mata. At sa isang saglit, nakita ni Natasha ang lalim ng galit na nakatago sa likod ng kalmadong ekspresyon nito, isang galit na malamig at matagal ng kinikimkim. Mahalaga rin ang bahay na ito sa akin, sagot niya, ang boses ay bumaba, naging mas mabigat. Mas mahalaga pa kaysa sa anumang partnership na kaya mong ialo. Tumalikod dito, senyales na tapos na ang usapan. Naramdaman ni Natasha ang pag-akyat ng matinding takot. Sandali, sigaw niya. N. A. Monteverde, please. Huminto ito sa paglakad ngunit hindi lumingon. Hindi ako nakikipagnegosyo sa mga taong hinuhusgahan ang isang libro base sa pabalat nito, sabi niya nang hindi tumitingin sa kanya. At lalong hindi ako nakikipagnegosyo sa mga taong walang respeto sa pinagmulan ng iba. At sa mga salitang iyon, nagpatuloy siya sa paglakad pabalik sa kubo. Bawat hakbang niya palayo ay parang isang martilyo na pumupukpok sa huling pako sa kabaong ng pag-asa ni Natasha. Pinanood niya itong pumasok sa loob ng basurahan at isara ang pinto na gawa sa kawayan. Ang mahinang kalabog ng pagsasara niyon ay umalinggaw sa buong lupain, isang tunog ng ganap at absolutong pagtatapos. Naiwan si Natasha na nakatayo mag-isa sa gitna ng alikabok at init ng araw. Ang kanyang mamahaling damit ay parang isang costume na hindi nababagay sa entablado ng kanyang kabiguan. Ang mga takong ng kanyang sapatos ay lalong lumubog sa lupa,
na parang hinihila siya pababa ng mismong lupang minamaliit niya kanina lang. Ang mga salita ng kanyang ama ay bumalik sa kanya, hindi na bilang isang babala, kundi bilang isang hatol. Nasa kamay mo ang lahat. At sa isang iglap, nawala ang lahat sa kanyang mga kamay. Ang biyahe pabalik sa mansyon ng mga Alcaraz ay parang isang mahabang, masamang panaginip. Hindi na napansin ni Natasha ang mga pamilyar na kalsada ng Forbes Park o ang mga nagtataasang pader na nagkukubli sa mga palasyo ng mayayaman. Ang tanging nakikita niya ay ang paulit-ulit na pag-reply sa kanyang isipan ng bawat sandali ng kahihiyan, ang matalim na tingin ni Jameson Monteverde, ang hindi nito pagtanggap sa kanyang kamay at ang huling hatol nito bago siya talikuran. Pagpasok niya sa malaking pinto ng kanilang bahay, sinalubong siya ng nakabibinging katahimikan. Ngunit alam niya na ang katahimikang iyon ay mas masahol pa sa sigaw. Ito ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. At ang bagyo ay nag-aabang sa anyo ng kanyang ama, si Don Ricardo Alcaraz. Nakaupo ito sa kanyang paboritong silyang gawa sa mahogany sa gitna ng kanilang malawak na sala. Hindi ito tumingin sa kanya nang pumasok siya. Nakatitig lang ito sa isang baso ng brandy na hawak nito, ang yelo ay dahan-dahang natutunaw. So, tanong nito, ang boses ay mababa at walang emosyon. Iyon ang pinakakinatatakutan niyang tono mula sa kanyang ama. Napalunok si Natasha. Papa ni. Huwag mo akong tawaging papa, putol nito, at sa wakas ay itinaas ang tingin. Ang mga mata nito ay puno ng pagkadismaya, isang tingin na mas masakit pa kaysa sa pisikal na pananakit. Nakausap mo ba siya? Opo, pero nagkaroon po ng tea. Huwag mo akong bigyan ng mga excuse, Natasha, biglang sigaw nito at ibinato ang baso sa pader. Nagkalat ang bubog at ang amoy ng alak ay kumalat sa hangin. Napatalon si Natasha sa gulat at takot. Ang tanging gusto kong malaman ay kung nakuha mo ang deal. Oh, hindi. Nanginginig ang mga labi ni Natasha. Hindi po. Isang tawa ang kumawala kay Don Ricardo, isang tawang mapait at puno ng pangungutya. Hindi. Siyempre, hindi. Ano ba naman ang aasahan ko? Lumaki kang prinsesa. Sanay ka na lahat ng gusto mo, nakukuha mo. Pero pagdating sa tunay na laban, sa isang bagay na tunay na mahalaga, wala kang kwenta. Bawat salita ay parang kutsilyong tumatarok sa kanyang puso. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata, mga luhang hindi niya napigilan. Papa, I'm sorry di. Hindi ko kailangan ng sorry mo, dagok nito sa mesa, at ang tunog ay umalinggaw sa buong sala. Kailangan ko ng resulta. Ang buong buhay ko, ang pangalan ng pamilya natin, ang nakataya dito. At ipinagkatiwala ko sa'yo. At anong ginawa mo? Sinira mo. Napatakip si Natasha sa kanyang bibig, ang mga hikbi ay hindi na mapigilan. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, dumating si Marco Imperial, ang kanyang fiancé. Gwapo, makisig, at laging kalmado, ang perpektong partner para sa isang Alcaraz. Don Ricardo, Tasha, bati nito, ang boses ay tila isang balsamo sa tensyonadong hangin. Dahan-dahan itong lumapit kay Natasha at inakbayan siya. Huminahon po kayo, Don Ricardo. Natasha, anong nangyari? Isinubsob ni Natasha ang mukha sa dibdib ni Marco, hinahanap ang anumang uri ng kaginhawaan. Sinira ko ang lahat, Marco. Ayaw na niya akong kausapin. Humarap si Marco sa kanyang magiging biyenan. Sir, hayaan niyo na po muna si Natasha. Alam kong kaya niyang ayusin ito. Natasha is smart and resourceful. Ngunit nang bumaling ito sa kanya, ang mga mata nito ay may ibang sinasabi. May kalkulasyon. May pressure. Tasha, bulong nito para siya lang ang makarinig, alam mo kung gaano kahalaga ang deal na ito. Hindi lang para sa pamilya mo, kundi para na rin sa atin. Sa future natin. Sa merger ng Alcaraz at Imperial. Kailangan mong gawin ang lahat. Lahat. Naintindihan ni Natasha ang ibig sabihin ng lahat. Ibig sabihin nito ay ang paglunok sa kanyang pride, ang pagyurak sa kanyang dangal, at ang paghalik sa paa ng demonyo kung kinakailangan. Kinabukasan, suot ang kanyang pinakapropesyonal na damit, tinahak ni Natasha ang daan patungo sa opisina ni Jameson Monteverde. Hindi ito isang grandiosong toreng salamin sa Ayala Avenue. Ito ay isang simpleng, modernong gusali sa isang hindi gaanong kilalang distrito ng negosyo. Isang testamento sa pagiging low profile ng may-ari nito. Pumasok siya sa lobby.
Simple lang ang loob. Walang malalaking chandelier o marmol na sahig. Tanging mga upo ang gawa sa bakal at salamin, at isang receptionist na ngumiti sa kanya ng may pagtataka. Good morning, ma'am. How may I help you? I'm here to see Dear Jameson Monteverde. I'm Natasha Alcaraz. Ang ngiti ng receptionist ay bahagyang nawala. Sandali lang po, ma'am. Itinaas nito ang telepono at bumulong. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba nito ang telepono. I'm sorry, ma'am. And Monteverde is in a meeting. He's fully booked for the entire day. I can't wait, mabilis na sagot ni Natasha, ang desperasyon ay nagpapatigas sa kanyang boses. Nag-aalangang tumango ang receptionist. Sige po. Naupo si Natasha sa isa sa mga upuan. 1 oras. 2 oras. Lumipas ang tanghalian. Naramdaman niya ang mga tingin ng mga empleyadong dumadaan, ang mga bulungan, ang pagtataka sa kanilang mga mukha. Ang prinsesa ng Alcaraz, nakaupo sa isang ordinaryong waiting area, naghihintay na parang isang aplikante. Bawat minuto ay isang dagok sa kanyang ego. Ngunit sa tuwing naiisip niyang umalis, naaalala niya ang galit sa mga mata ng kanyang ama at ang malamig na kalkulasyon sa boses ni Marco. 5:00 ng hapon, nang halos manhid na ang kanyang buong katawan sa pagkakaupo, bumukas ang pinto ng elevator. Lumabas si Jameson Monteverde, kasama ang ilang mga lalaking nakasuit. Nag-uusap sila, tumatawa. Parang hindi man lang siya napansin nito habang dumadaan sa kanyang harapan. Monteverde, tawag ni Natasha, biglang tumayo. Natigilan si Jameson at ang mga kasama niya. Dahan-dahan itong lumingon at tiningnan siya na parang isang bagay na hindi niya inaasahang makita doon, tulad ng isang mansa sa isang malinis na sahig. Nandito ka pa pala, sabi niya, walang emosyon. Please, I need to talk to you. Just 5 minutes. Humarap siya sa kanyang sekretarya na sumusunod sa kanya. Sabihin mo sa kanya, busy ako. At sa mga salitang iyon, tumalikod siya at naglakad palayo. Iniwan si Natasha na nakatayo doon, pakiramdam ay mas maliit at mas kaawa-awa kaysa dati. Pakiramdam niya ay wala na talagang pag-asa. Napayuko siya, handa nang sumuko, nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang unknown number. Ang puso niya ay kumabog ng mabilis habang binabasa niya ang maikling mensahe. Sa tapat ng Quiapo Church. Bukas. 6:00. Mag-isa ka. Mula sa isang maliit na mesa sa ikalawang palapag ng isang lumang gusali, kitang-kita ni Jameson Monteverde ang buong lawak ng Plaza Miranda. Ang ingay ng mga nagtitinda, ang sigaw ng mga jeepney barker, ang walang katapusang agos ng mga tao, lahat ay isang pamilyar na musika sa kanyang pandinig. Dito siya lumaki. Sa ganitong klaseng gulo niya hinubog ang kanyang sarili mula sa abo ng nakaraan. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang lumang litrato. Kupas na ang mga kulay nito at may lamat na sa isang sulok. Isang masayang pamilya ang nakangiti, isang ama na may mabait na mga mata, isang ina na may mapagmahal na ngiti, at isang batang lalaki na may pangarap sa kanyang mga mata. Siya. Bago pa man dumating ang mga Alcaraz. Dinurog ng mga Alcaraz ang kanyang ama. Kinuha ang kanilang lupa gamit ang mga peking dokumento at pananakot. Itinulak ang kanyang ama sa isang maagang kamatayan dahil sa sama ng loob at atake sa puso. Ang huling alaala niya kay Don Ricardo Alcaraz ay ang mapagmataas nitong ngiti habang pinapanood silang itinataboy mula sa lupang kanilang minana. Para sa inyo ito, tay, bulong niya sa litrato, ang boses ay puno ng puot na pinanday ng maraming taon. Hindi ako titigil hanggat hindi bumabagsak ang imperyo niya. Ibinulsa niya ang litrato. Ang pagpapahirap kay Natasha Alcaraz ay isang maliit na bahagi lamang ng kanyang plano. Ito ay isang laro, isang paraan para makita kung hanggang saan ang kayang gawin ng mga mayayaman para sa pera. Ang pagpili sa Quiapo bilang tagpuan ay sinadya. Gusto niyang ilagay ang prinsesa sa isang lugar na dayuhan sa kanya, isang lugar na magpapakita kung gaano sila kaiba. Sakto 6:00 ng gabi, natanaw niya ito. Ang isang kumikinang at mamahaling itim na kotse ay huminto sa kabilang kalsada, isang halimaw na bakal sa gitna ng mga kinakalawang na pampasaherong jeep. Bumukas ang pinto at lumabas si Natasha. Nakasuot ito ng simpleng puting bestida, ngunit kahit sa layo ay halatang mamahalin ang tela.
Ang buhok nito ay nakatali sa isang perpektong ponytail. Isang anghel na napadpad sa gitna ng magulong syudad. Nakita ni Jameson ang pag-aalinlangan sa mga mata nito habang pinagmamasdan ang paligid, ang dumi sa kalsada, ang mga taong nakatingin sa kanya nang may pagtataka, ang amoy ng usok at pinaghalong pagkain. Napanood niya ang paglunok nito, ang paghigpit ng hawak sa kanyang mamahaling bag, at ang dahan-dahan nitong pagtawid sa kalsada, umiiwas sa mga sasakyan at mga taong nagmamadali. Isang ngisi ang sumilay sa labi ni Jameson. Dumating siya. Ang prinsesa ay handang maglakad sa putikan para sa kanyang kaharian. Bumaba siya at sinalubong ito sa tapat ng isang maliit na karinderya. Ang amoy ng nilulutong pagkain at mantika ay humalo sa hangin. Ang mga mesa at upuan ay gawa sa plastik, at ang mga dingding ay kailangan na ng bagong pintura. Ito ang eksaktong kabaligtaran ng mundo ni Natasha Alcaraz. Monteverde, bati nito, pilit na itinatago ang pagkailang sa kanyang boses. Magandang gabi, Jules Alcaraz, sagot niya, iginaya ito sa isang bakanting mesa sa labas, sa gilid mismo ng maingay na kalye. Kumain ka na ba? Umiling ito. Hindi pa po. Mabuti. Dahil dito tayo mag-uusap. Itinaas niya ang kanyang kamay at tinawag ang matandang babae na nagluluto. Aling Nena, 2 order ng paborito ko. Walang tanong-tanong na tumango si Aling Nena. Pagkalipas ng ilang minuto, inilapag nito sa kanilang mesa ang 2 mangkok ng mainit at maitim na sabaw, na may kasamang 2 platong kanin. Dinuguan. Nakita ni Jameson ang halos hindi mahahalata, ngunit mabilis na pagbabago sa ekspresyon ni Natasha. Ang bahagyang panalaki ng kanyang mga mata, ang pagkunot ng kanyang ilong. Alam niyang sa buong buhay nito, malamang ay hindi pa ito nakakatikim o nakakakita man lang ng pagkaing gawa sa dugo ng baboy. Ito ang kanyang unang pagsubok. Hahawakan ba niya ang kutsara o tatakbo siyang palayo? Kumuha si Jameson ng kanin at dinuguan at nagsimulang kumain na parang wala lang. Masarap ang luto ni Aling Nena, sabi niya sa pagitan ng pagsubo. Pinakamasarap na dinuguan sa buong Maynila. Nanatiling nakatitig si Natasha sa kanyang pagkain. Hindi ito gumagalaw. Naramdaman ni Jameson ang isang alon ng tagumpay. Malapit na itong sumuko. Isang salita lang mula sa kanya at tapos na ang usapan. Ngunit pagkatapos ng isang mahabang sandali ng katahimikan, na tanging ingay lang ng trapiko ang maririnig, dahan-dahang kinuha ni Natasha ang kutsara at tinidor. Ang kanyang mga daliri, na sanay sa mga kubyertos na pilak, ay tila naninibago sa bigat ng murang metal. Pumikit siya ng mariin. Huminga siya ng malalim. At dahan-dahan, kumuha siya ng kaunting kanin at dinuguan at isinubo ito. Pinanood ni Jameson ang bawat kilos niya. Nakita niya ang panginginig ng kanyang kamay, ang paglunok niya ng may kahirapan. Ngunit ginawa niya. Kinain niya. Pagkatapos, iminulat niya ang kanyang mga mata at tumingin diretso sa kanya. Ang kaninang pagkailang ay napalitan ng isang bagay na mas matibay. Isang determinasyon na hindi inaasahan ni Jameson. Ano pa ang susunod, Jim Monteverde? Ang tanong ay simple, ngunit ang bigat nito ay tumama kay Jameson. Nawala ang ngisi sa kanyang mga labi. Sa isang iglap, sa ilalim ng madilaw na ilaw ng post sa Quiapo, hindi na niya nakita ang isang spoiled na prinsesa. Ang nakita niya ay isang babaeng handang lunukin ang sariling pride, isang babaeng mailakas ng loob na hindi niya inaasahan. Naramdaman niya ang isang emosyon na matagal na niyang ibinaon sa limot, isang bagay na hindi kasama sa kanyang plano, isang biglaang paghanga. Isang paggalang na ayaw niyang aminin. Pinunasan niya ang kanyang bibig gamit ang isang piraso ng tissue paper. Sumandal siya sa kanyang upuan at tinitigan ito ng matagal. Bukas, sabi niya sa wakas, ang boses ay maseryoso na ngayon. Sasamahan mo ako sa mga komunidad na winasak ng kumpanya ninyo. Kinabukasan, ang suot ni Natasha ay malayo na sa karaniwan niyang mga damit. Isang simpleng itim na blouse, maong na pantalon at rubber shoes. Ngunit kahit sa simpleng kasuotan, ang bawat piraso ay sumisigaw pa rin ng mahal, mula sa perpektong tahi ng maong hanggang sa tatak ng sapatos na pilit niyang itinago sa ilalim ng lailayan. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, nahiya siya sa presyo ng kanyang mga damit. Hindi ang kanyang driver ang naghatid sa kanya. Si Jameson mismo ang sumundo sa kanya sa isang itim na pickup truck, isang sasakyang mas mukhang pangtrabaho kaysa pangpasyal.
Ang loob nito ay malinis ngunit simple, malayo sa amoy ng katad at mamahaling pabango ng sarili niyang kotse. Ang biyahe ay tahimik. Si Jameson ay nakapokus sa daan, habang si Natasha naman ay nakatingin lang sa labas ng bintana, hindi alam kung ano ang aasahan. Iniwan nila ang malalapad na kalsada ng Makati at pumasok sa masisikip at magugulong eskinita ng isang lugar na ngayon lang niya nakita sa personal. Ngunit pamilyar sa kanya ang pangalan dahil sa mga dokumento ng kumpanya, Sitio 12. Dito itinayo ang isa sa mga unang commercial complex ng Alcaraz Land Holdings. Huminto ang sasakyan sa dulo ng isang sementadong daan. Ang nasa harapan nila ay isang tulay na gawa sa kawayan na tumatawid sa isang maduming estero. Sa kabilang dulo, nagkukumpulan ang mga bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping yero, kahoy at tarpaulin. Isang komunidad na tila isiniksik sa gilid ng progreso. Dito na tayo, sabi ni Jameson, ang boses ay walang emosyon. Bumaba ito ng sasakyan. Bumaba rin si Natasha, at agad siyang sinalubong ng amoy ng estero at ng pinaghalong ingay ng mga nag-iiyakang bata, nagtatawa ng matatanda at tumatahol na aso. Tumingin siya sa kanyang mamahaling rubber shoes. Alam niyang sa isang hakbang lang sa maputik na daan, hindi na ito magiging kasing puti tulad ng dati. Huminga siya ng malalim at sumunod kay Jameson. Ang bawat hakbang niya sa makitid na eskinita ay parang isang paglalakbay sa ibang mundo. Ang mga tao ay humihinto sa kanilang ginagawa para tingnan siya, isang estranghero, isang dayo. Naramdaman niya ang kanilang mga tingin, hindi ng paghanga, kundi ng pagtataka at pagdududa. Huminto si Jameson sa harap ng isang maliit na bahay na may munting hardin ng mga gulay sa paso. Isang matandang babae, nakulubot na ang mukha dahil sa hirap at sikat ng araw, ang lumabas para salubungin sila. Jameson, iho. Napadalaw ka, masayang bati nito, ngunit nawala ang ngiti nang makita si Natasha sa likuran niya. Aling Remedios, magalang na sagot ni Jameson. Gusto ko lang pong kamustahin kayo. At may kasama po ako. Siya po si Natasha. Hindi niya binanggit ang apelyidong Alcaraz. Pero alam ni Natasha na alam na ng matanda. Tinitigan siya ni Aling Remedios mula ulo hanggang paa. Isa ka ba sa kanila? Tanong nito, ang boses ay may bahid ng sakit. Hindi nakasagot si Natasha. Siya po ang anak ni Don Ricardo, mahinang paliwanag ni Jameson. Ang mukha ni Aling Remedios ay napuno ng pait. Ang anak ng demonyo na nagpaalis sa amin. Iginaya sila ng matanda sa loob ng kanilang munting bahay. Naupo sila sa isang upuang gawa sa kahoy. Dito kami ipinatapon, simula ni Aling Remedios, ang tingin ay nasa malayo. Ang lupaing kinatitirikan ng building ninyo ngayon amin yon. Mana pa sa mga ninuno namin. Hanggang sa dumating ang mga abogado ng ama mo. May dala silang mga papel na hindi namin maintindihan. Nangako sila ng pera ng maayos na lilipatan. Naniwala kami. Hanggang sa isang araw, dumating ang mga bulldozer. Walang pera. Walang maayos na bahay. Itinaboy kami na parang mga hayop. Habang nagsasalita si Aling Remedios, ang bawat salita ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa puso ni Natasha. Ito ang mga kwentong hindi niya nababasa sa mga annual report ng kumpanya. Ito ang totoong mukha sa likod ng mga numerong nagpapakita ng kanilang kita. Lumabas sila sa bahay ni Aling Remedios at nagpatuloy sa paglalakad. May mga lumalapit kay Jameson, kinakamusta siya, niningitian siya. Malinaw na kilala at iginagalang siya dito. Samantalang siya, si Natasha, ay parang isang multo na naglalakad sa kanilang tabi, ang simbolo ng kanilang paghihirap. Isang grupo ng mga bata, na marurungis at walang sapin sa paa, ang naglalaro sa isang maliit na espasyo. Napatigil sila at tiningnan si Natasha. Isa sa kanila, isang batang babae na may malalaking mata, ang lumapit sa kanya, ang mukha ay puno ng putik. Napaurong si Natasha. Nakita iyon ni Jameson. Kumuha ito ng isang bote ng mineral water mula sa kanyang bag at inabot sa bata. Maghugas ka ng kamay, sabi nito ng may ngiti. Ginawa iyon ng bata. Pagkatapos, tumingin itong muli kay Natasha. Sa isang iglap, nawala ang imahe ng kanyang ama, ni Marco, ng board meetings. Ang tanging nakita niya ay ang mga mata ng bata, mga matang walang muwang ngunit puno ng hirap. Walang pag-aalinlangan, dumukot si Natasha sa kanyang bag, inilabas niya ang isang puting panyo na gawa sa seda, isang regalo mula sa Paris.
Dahan-dahan siyang lumuhod sa putikan, ipinantay ang sarili sa bata. Halika, mahinang sabi niya. Nag-aalangang lumapit ang bata. Dahan-dahang pinunasan ni Natasha ang putik sa mukha nito gamit ang kanyang mamahaling panyo. Ang puting tela ay nagkaroon ng mansa ng lupa, ngunit hindi ito ininda ni Natasha. Nang malinis na ang mukha ng bata, isang matamis na ngiti ang lumitaw sa mga labi nito. Isang ngiti na tumunaw sa yelong bumabalot sa puso ni Natasha. Tumayo siya, at ang tingin niya ay nagsalubong sa tingin ni Jameson. Walang sinabi si Jameson, ngunit sa unang pagkakataon, nakita ni Natasha ang isang bagay na iba sa mga mata nito. Hindi na galit. Hindi na paghamak. Isang bagay na mas malalim. Sa biyahe pabalik, ang katahimikan ay may ibang kahulugan na. Hindi na ito tensyonado. Ito ay isang katahimikang puno ng mga bagay na hindi masabi. Nang ihinto ni Jameson ang sasakyan sa tapat ng mansyon, bago pa man bumaba si Natasha, nagsalita siya. Patawad, sabi niya, ang boses ay halos isang bulong. At sa pagkakataong ito, hindi ito para kay Jameson, o para sa deal, o para sa kanyang ama. Para ito sa mga taong nakita niya, sa mga kwentong narinig niya, at sa batang babae na may marungis na mukha. Ito ay isang paumanhin na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tumingin sa kanya si Jameson, ang mga mata nito ay seryoso. Hindi sa akin ka dapat humingi ng tawad. Tumango si Natasha. Alam niya. Nang akma na siyang bubuksan ang pinto, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Sa screen, ang pangalan ni Marco. Sinagot niya ito. Tasha. Nasaan ka? Kanina pa kita tinatawagan. Magkasama na naman kayo ng lalaking iyan, ang sigaw nito mula sa kabilang linya, puno ng selos at pagdududa. Napatingin si Natasha kay Jameson na narinig ang sigaw mula sa telepono. Isang bagong uri ng komplikasyon ang sumibol sa pagitan nilang dalawa. Kinailangan ni Jameson na paandarin ang makina ng truck para hindi niya marinig ang namumuong pagtatalo sa pagitan ni Natasha at ng kanyang fiancé sa telepono. Habang pinapanood niya itong bumaba ng sasakyan at pumasok sa malaking gate ng mansyon, naramdaman niya ang isang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Put! Iyon ang dapat niyang maramdaman. Put para sa mga Alcaraz at sa lahat ng konektado sa kanila. Ngunit habang papalayo ang kanyang sasakyan, ang imahen paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ay hindi ang mukha ni Don Ricardo. Ito ay ang imahe ni Natasha, nakaluhod sa putik, dahan-dahang pinupunasan ng mamahaling panyo ang mukha ng isang batang hindi niya kilala. Mayroong kabutihan sa kanya. Isang bagay na totoo at hindi peke. At ang katotohanan iyon ay mapanganib. Sinasabotahe nito ang kanyang mga plano. Ginugulo nito ang galit na matagal na niyang inalagaan. Sa mga sumunod na araw, itinuloy ni Jameson ang kanyang mga pagsubok. Isinama niya si Natasha sa iba't ibang lugar na sumasalamin sa pinsalang idinulot ng Alcaraz Land Holdings. Bawat araw, nakikita niya ang unti-unting pagguho ng pader na nakapalibot sa prinsesa. Nakikita niya ang pagbabago sa mga mata nito, mula sa pagkailang, naging kahihiyan, at ngayon ay isang tunay na pag-aalala. At sa bawat pagbabagong nakikita niya, lalong gumugulo ang kanyang kalooban. Isang hapon, nagkita sila sa mismong project site ng Val Verde Heights. Kailangan nilang pag-usapan ang mga teknikal na detalye ng posibleng partnership, isang bagay na pinipilit ni Jameson na gawin para mapanatili ang ilusyon na interesado pa rin siya. Nakatayo sila sa tabi ng bahay kubo, pinagmamasdan ang malawak na lupain. Dito dapat ang mga high-end residential lots, sabi ni Natasha, itinuturo ang isang bahagi ng lupa. At doon ang golf course. Ang golf course na mangangailangan ng milyon-milyong litrong tubig habang ang mga komunidad sa ibaba ay halos walang mainom, sagot ni Jameson, hindi napigilan ang sarkasmo. Napayuko si Natasha. Alam ko na ngayon. Ang simpleng sagot na iyon ay muling nagpabigat sa dibdib ni Jameson. Tinalo niya ang sarili. Dapat ay masaya siyang nakikita itong nasasaktan. Ngunit hindi. Habang nag-uusap sila, hindi nila napansin ang mabilis na pagdidilim ng kalangitan. Ang kaninang mainit na araw ay biglang tinakpan ng mga itim na ulap. Ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas, dala ang amoy ng lupa at paparating na ulan. Mukhang ulan ng malakas, sabi ni Jameson, tumingala. Kailangan na nating umalis. Ngunit huli na sila.
Ang unang patak ng ulan ay naging isang buhos. Sa isang iglap, ang langit ay tila nabiyak at ibinuhos ang lahat ng laman nito. Ang alikabok sa paligid ay naging puti. Sa sasakyan, sigaw ni Natasha. Masyadong malayo. Hindi natin abutin, sigaw pabalik ni Jameson. Hinawakan niya ang braso ni Natasha. Dito tayo. Hinila niya si Natasha papunta sa iisang lugar na posibleng masilungan, ang kanyang bahay kubo. Ang mismong bahay na nilait nito noong una silang magkita. Pumasok sila sa loob, basang-basa at humihingal, kasabay ng malakas na kulog na yumanig sa buong paligid. Isinara ni Jameson ang pinto at biglang humina ang ingay ng ulan sa labas. Tanging ang tunog ng pagpatak nito sa bubong na yari sa nipa ang kanilang naririnig, isang ritmikong tunog na nagbigay ng kakaibang pakiramdam ng kapayapaan sa gitna ng unos. Basa ang damit ni Natasha at nakadikit sa kanyang katawan. Nanginginig ito sa ginaw. Nakita ni Jameson ang pamumutla ng mga labi nito. Umupo ka muna, sabi niya, ang boses ay mas malumanay kaysa sa kanyang intensyon. Kumuha siya ng isang malinis ngunit lumang tuwalya mula sa isang bowl. Gamitin mo to. Inabot ito ni Natasha. Salamat. Habang pinupunasan niya ang kanyang buhok, iginala niya ang kanyang tingin sa loob ng kubo. Simple lang ang lahat. Isang papag na nagsisilbing kama, isang maliit na mesa at 2 upuan, at isang estante na puno ng mga libro. Malinis at maayos ang lahat. Dito ka ba talaga nakatira? Tanong niya. Umiling si Jameson. Hindi. May bahay ako sa syudad. Pero madalas ako dito. Dito ako nag-iisip. Itinuro niya ang bintana. Mula dito, kitang-kita ko ang buong lupain. Ang bawat sulok nito. Naupo si Natasha sa isa sa mga upuan. Ito yung lugar kung saan ka natutong mag-isa. Natigilan si Jameson. Naaalala pa pala nito ang sinabi niya. Tumango siya. Ako rin, mahinang sabi ni Natasha. Mag-isa rin ako, kahit na nakatira ako sa isang mansyon na napapaligiran ng maraming tao. Sa pagkakataong iyon, sa loob ng maliit na kubo habang bumubuhos ang ulan sa labas, nawala ang mga pangalang Alcaraz at Monteverde. Sila na lang ay 2 taong nag-uusap, 2 kaluluwang nagkakaintindihan. Biglang namatay ang nag-iisang bumbilya na nagbibigay liwanag sa loob. Brownout. Tanging ang liwanag na lang mula sa mga kidlat sa labas ang nagsilbing ilaw, na lumilikha ng mga naglalarong anino sa mga dingding na sawali. Sandali, sabi ni Jameson, kinapa ang kanyang daan sa dilim. Narinig ni Natasha ang kaluskos, at pagkatapos ay isang kislap. Sinindihan ni Jameson ang isang lumang lamparang digaas. Ang mainit at gumigewang na liwanag nito ay nagbigay ng isang malambot at intimong kapaligiran sa buong silid. Tumayo si Natasha para tulungan siyang ayusin ang mitsa ng lampara. Sa paglapit niya, bigla siyang nadula sa basang sahig. Naku! Mabilis siyang sinalo ni Jameson. Ang mga braso nito ay pumulupot sa kanyang baywang para hindi siya bumagsak. Ang kanilang mga katawan ay biglang nagdikit. Ang hininga ni Natasha ay tumigil. Ang init ng katawan ni Jameson ay tumago sa kanyang basang damit, isang init na kaaya-aya sa gitna ng malamig na hapon. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Sa liwanag ng lampara, nakita ni Natasha ang bawat detalye ng mukha ni Jameson, ang kanyang matitipunong panga, ang kanyang mga labi, at ang kanyang mga mata na ngayon ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang bagay na mas malalim, isang bagay na nakakatunaw. Pagnanasa. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos nahihipo, mas malakas pa kaysa sa kulog sa labas. Ang tanging naririnig na lang nila ay ang pagbagsak ng ulan at ang malakas na kabog ng kanilang mga puso. Isang malakas na kulog ang muling yumanig sa kubo. At sa sandaling iyon, sa gitna ng unos sa labas at sa loob ng kanilang mga dibdib, hindi na napigilan ni Jameson ang sarili. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mukha at inangkin ang mga labi ni Natasha. Ang halik ay nagsimula ng may pag-aalinlangan, isang pagsubok sa tubig. Ngunit nang tumugon si Natasha, nang maramdaman ni Jameson ang dahan-dahang pag-relax ng kanyang mga labi, ang halik ay naging mas malalim, mas mapuso. Ito ay isang halik na puno ng mga ipinagbabawal na emosyon, ang galit ni Jameson na nahaluan ng pagnanasa, ang desperasyon ni Natasha na nahaluan ng isang bagong pag-asa. Sa loob ng ilang sandali, sa ilalim ng bubong ng kubo, habang ang mundo sa labas ay naggangalit,
Sila ay dalawang tao lamang na natagpuan ang isa't isa sa gitna ng unos. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang humihingal. Nakatitig lang sila sa isa't isa, ang liwanag ng lampara ay naglalaro sa kanilang mga mukha. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa kaysa dati. Puno ito ng mga tanong, ng takot, at ng isang bagay na hindi nila parehong kayang pangalanan. Si Natasha ang unang umiwas ng tingin. Hindi ito tama, bulong niya, mas para sa sarili niya kaysa kay Jameson. Mayroon siyang fiancé. Si Jameson ay kaaway ng kanyang pamilya. Ang lahat ay mali. Alam ko, sagot ni Jameson, ang boses ay bahagyang paos. Bumitaw siya sa pagkakayakap kay Natasha at lumayo ng ilang hakbang, lumilikha ng distansya na pareho nilang kailangan. Para basagin ang nakakabinging katahimikan, nagkunwari si Jameson na may hinahanap. Mula sa ilalim ng papag, inilabas niya ang isang bote ng alak. Pula, may alikabok at mukhang matagal nang nakatago. Para pampainit, alok niya, umiiwas din sa kanyang tingin. Naghanap siya ng 2 baso, hindi kristal, kundi simpleng baso na may tatakpan ng isang brand ng palamig. Nag-aalangang tumango si Natasha. Marahil kailangan nila ito. Kailangan nila ng isang bagay na magpapamanhid sa kanilang mga pakiramdam, isang bagay na magpapalimot sa nangyari kahit saglit lang. Nagsalin si Jameson sa 2 baso. Inabot niya ang isa kay Natasha. Naupo sila sa magkabilang dulo ng maliit na mesa, ang lampara ay nasa gitna nila. Ang unang lagok ay mapait, ngunit ang init na dala nito ay kumalat sa kanilang mga katawan na nagbibigay ng pansamantalang ginhawa mula sa ginaw at sa tensyon. Pasensya na, sabi ni Jameson, hindi tumitingin kay Natasha. Hindi ko dapat ginawa yon. Umiling si Natasha. Kasalanan ko rin. Hindi ako lumayo. Patuloy silang uminom sa katahimikan. Sa bawat lagok, unti-unting lumuluwag ang kanilang mga dila. Ang alak ay nagiging isang uri ng truth serum na naglalabas ng mga salitang matagal nang nakakulong sa kanilang mga dibdib. Pagod na ako, Jameson, biglang sabi ni Natasha, ang boses ay basag. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Pagod na akong maging perpektong anak. Pagod na akong maging perpektong fiancé. Pakiramdam ko, isa lang akong piyesa sa laro ng lahat. Isang tropeo na ipinapasa-pasa. Tinitigan lang siya ni Jameson, hinayaan siyang maglabas ng sama ng loob. Si Papa mahal ko siya, pero ginagamit niya ako para iligtas ang kumpanya. Si Marco sinasabi niyang mahal niya ako, pero ang totoo, ang merger ng mga kumpanya namin ang habol niya. Humikbi siya at uminom muli ng alak. Minsan, gusto ko na lang tumakbo. Magtago sa isang lugar na walang nakakakilala sa akin. Isang lugar kung saan hindi ako si Natasha Alcaraz. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Jameson. Minsan, ganyan din ang gusto ko. Nagpatuloy sila sa pag-inom. Ang kwentuhan ay naging mas magaan. Nagkwento si Natasha tungkol sa kanyang mga pangarap noong bata pa siya, ang maging isang pintor, hindi isang businesswoman. Nagkwento naman si Jameson tungkol sa mga simpleng bagay, umiiwas sa kanyang masakit na nakaraan. Habang lumalalim ang gabi at naubos ang laman ng bote, ang tawa ni Natasha ay naging mas malakas, ang kanyang mga kilos ay naging mas malaya. Lasing na siya. Isang uri ng kalasingan na masaya at walang pakialam. Alam mo, sabi niya, bahagyang gumigewang sa kanyang upuan, lahat kami sa pamilya, may mga sikreto. Kahit si Papa may mga sikreto. Tumawa siya na parang may naalalang isang nakakatuwang bagay. Natigilan si Jameson. Anong klaseng sikreto? Tanong niya, sinubukang magtunog na kaswal lang. Mayroon siyang magic notebook, sabi ni Natasha, idinrawing ang hugis ng isang libro sa hangin gamit ang kanyang daliri. Itim. Maliit lang. Laging nakalock sa loob ng vault niya sa library. Doon niya sinusulat ang lahat ng mga alam mo na. Creative expenses ng kumpanya. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Jameson. Ang epekto ng alak ay tila biglang naglaho. Creative expenses. Yun ang tawag niya. Para daw sa mga under the table na bayarin. Mga pampadulas. Ganon. Nakita ko minsan noong hindi niya naisara ng maigi yung vault. Tumawa siyang muli, walang kamalay-malay sa bigat ng impormasyong kanyang ibinibigay. Ang galing ni Papa, no?
Ganon talaga sa negosyo, sabi niya. Kailangan mong maging malikhain. Isang iitim na notebook. Isang ledger ng lahat ng iligal na transaksyon. Ito na iyon. Ang ebidensyang matagal na niyang hinahanap. Ang e-smoking gun na magpapabagsak kay Don Ricardo Alcaraz. At heto, ibinibigay sa kanya ni Natasha sa isang silver platter nang hindi nito namamalayan. Ang kaninang namumuong pagmamahal o awa na nararamdaman ni Jameson para kay Natasha ay biglang natabunan ng kanyang orihinal na misyon. Paghihiganti. Kinuha niya ang bote at muling nagsalin sa baso ni Natasha. Mukhang nauuhaw ka pa, sabi niya, isang malamig na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Magkwento ka pa. Uminom si Natasha at nagpatuloy sa pagkukwento tungkol sa ibang mga bagay habang ang isip ni Jameson ay lumilipad na. Tinitimbang niya ang bawat salita, kinakabisa ang bawat detalye. Hindi nagtagal, ang pagod at alak ay tuluyan ng nagpatumba kay Natasha. Ang kanyang ulo ay dahan-dahang bumagsak sa kanyang balikat at nakatulog siya ng mahimbing. Naiwan si Jameson na gising, nakatitig sa natutulog na mukha ni Natasha. Napakaganda nito. Napaka-inosente. At sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang isang matinding pagkasuklam. Pagkasuklam sa ama nito, sa sarili niya, at sa mundong gumawa sa kanya bilang kasangkapan para sa kanyang paghihiganti. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi nito, inaalis ang ilang hibla ng buhok. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na malambot. Ito ay malamig, matalim at puno ng determinasyon. Nasa kanya na ang kailangan niya. Nasa kanya na ang sandata. At ang nagbigay nito ay ang babaeng mahimbing na natutulog sa kanyang harapan. Ang unang bumati kay Jameson sa paggising niya ay hindi ang sikat ng araw, kundi ang bigat ng pagsisisi at ang lamig ng determinasyon. Nakatulog siya sa sahig, nakasandal sa pader, habang si Natasha ay nanatiling mahimbing sa papag, nababalot ng nag-iisang kumot na nahanap niya. Tumilan na ang ulan. Ang tanging naririnig na lang ay ang huni ng mga ibon at ang banayad na paghinga ni Natasha. Pinagmasdan niya ito. Kahit sa pagtulog, bakas pa rin ang karangyaan sa kanyang anyo, ngunit ngayon ay maihalong kahinaan. Ang prinsesang natutulog sa isang hamak na kubo. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng halik na nagpatigil ng kanyang mundo at ng sikretong sisira sa mundo nito. Tumayo si Jameson, maingat na hindi gumawa ng ingay. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang lumayo bago pa man ito magising. Ang bawat segundong pananatili niya sa tabi nito ay nagpapahina sa kanyang loob, nagpapaalala sa kanya ng kasalanang ginawa niya at ng mas malaking kasalanan na gagawin pa lang niya. Isinulat niya ang isang maikling note sa isang piraso ng papel, may kailangan akong asikasuhin. Ipasusundo na lang kita. Walang pangalan, walang paumanhin. Malamig. Formal. Maingat niyang inilapag ito sa mesang katabi ng hinigaan ni Natasha. Paglabas niya ng kubo, sinalubong siya ng sariwang hangin at ng amoy ng basang lupa. Ang lahat ay tila bagong linis dahil sa ulan. Ngunit sa loob niya, pakiramdam niya ay mas marumi siya kaysa dati. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Si Natasha. Nagising na ito. Hindi niya ito sinagot. Hinayaan niyang magring ito hanggang sa tumigil. Nang makasakay sa kanyang pickup truck, isa pang text message ang dumating. Mula pa rin kay Natasha. Jameson, ako to, pwede ba tayong mag-usap? Tinitigan niya ang screen. Ang pangalan nito ay tila ng aakit, isang paanyaya sa isang mundong posibleng maging masaya, isang mundong walang paghihiganti. Ngunit kasabay nito, ang alaala ng mukha ng kanyang ama, bigo at sawi, ang sumampal sa kanya pabalik sa realidad. Pinatay niya ang kanyang cellphone. Ilang oras ang lumipas, sa isang high-tech na opisina sa puso ng Makati, si Jameson ay nakikipagpulong sa isang taong matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Isang retiradong FBI agent na naging pribadong investigador at kanang kamay niya sa kanyang krusada. Sigurado ka ba dito, Jameson? Tanong ng investigador na si Mang Berto, isang matandang lalaki na may matalas na mga mata. Ang impormasyon ay galing sa anak. Baka patibong. 100%, sagot ni Jameson, ang boses ay matigas na parang bato. Inilapag niya ang isang maliit na digital recorder sa mesa. Hindi niya alam, pero ni-record ko ang bahagi ng usapan namin habang lasing siya. Dito, inulit niya ang deskripsyon ng notebook,
ang lokasyon nito sa vault, ang tawag ng ama niya dito lahat ay tumutugma sa impormasyong nakalap na natin. Ito na ang huling piraso ng puzzle. Umiling si Mang Berto, puno ng pag-aalala. Ginagamit mo ang bata, Jameson. Mapanganib yan. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa'yo. Ang ganitong mga laro, minsan bumabalik. Wala akong pakialam, malamig na tugon ni Jameson, kahit na sa loob-loob niya, tumagos ang mga salita ni Mang Berto. Sinira nila ang pamilya ko. Ginamit nila ang batas para sa kanilang kasakiman. Ngayon, gagamitin ko ang lahat, kahit sino, para bawiin ang hustisya. Kung ganoon, ano ang plano? May kilala akong isang mamamahayag. Matapang, walang kinikilingan at may galit din sa mga Alcaraz. Siya ang pinakamagandang paglalagyan ng impormasyong ito. Ihanda mo ang package. Isang ASB na naglalaman ng lahat ng ebidensya natin, kasama ang recording ni Natasha bilang patunay na mayroong black notebook. Kailangan itong magmukhang anonymous. Walang bakas na mag-ugnay sa atin. Pagkatapos ng kanilang pulong, naiwan si Jameson na mag-isa sa kanyang malawak na opisina. Ang tanawin ng buong syudad mula sa kanyang bintanang salamin ay tila hindi makapagbigay ng anumang aliw. Kinuha niya ang kanyang cellphone at muli itong binuksan. Nakita niya ang mga missed calls at mensahe ni Natasha. Binuksan niya ang kanyang gallery. May isang litrato doon na hindi niya namalayang kinunan pala niya, isang candid shot ni Natasha habang natatawa ito sa loob ng kubo, bago pa man ito malasing ng husto. Ang kanyang mukha ay puno ng buhay at saya. Isang saya na malapit nang mawala dahil sa kanya. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Isang bahagi niya ang gustong sumagot, gustong magpaliwanag, gustong humingi ng tawad. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging pinanday ng galit at ng pangako sa kanyang yumaong ama, ay mas malakas. Ito ang bumulong sa kanya na ang anumang nararamdaman niya para kay Natasha ay isang kahinaan, isang laso na maaaring sumira sa lahat ng pinaghirapan niya. Ang paghihiganti ay isang malamig na pagkain, at hindi niya hahayaang sirain ito ng biglaang init na dala ng isang babae, kahit pa ang babaeng iyon ang maihawak ng susi sa kanyang tagumpay. Tinitigan niya ang litrato ni Natasha sa huling pagkakataon. Hinaplos niya ang screen na parang hinahaplos ang tunay nitong pisngi, isang huling tahimik na paalam. Pagkatapos, sa isang mabilis at pinal na kilos, pinindot niya ang delete button. Isang tanong ang lumabas sa screen. Are you sure you want to permanently delete this item? Hindi siya nag-alinlangan. Pinindot niya ang yes. Nawala ang nakangiting mukha ni Natasha. Ang natira na lang ay ang blankong screen, isang salamin ng malamig at walang laman na daan na pinili niyang tahaking. Itinabi niya ang cellphone. Dinampot niya ang telepono sa kanyang mesa at idinayal ang numero ni Mang Berto. Berto, sabi niya, ang boses ay matatag at walang bahid ng anumang emosyon. Ipadala mo na ang package. Ngayon na. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang magulong newsroom, isang kilalang investigative journalist na nagngangalang Cynthia De Leon ang nagmamasahe sa kanyang sentido. Tambak ang kanyang trabaho. Bigla, isang office messenger ang naglagay ng isang simpleng brown envelope sa kanyang mesa. Pinapabigay po, ma'am, sabi ng messenger. Walang pangalan ng nagpadala. Binuksan ito ni Cynthia ng walang gana. Iniisip na isa na namang press release ito. Ngunit ang laman ay hindi papel. Isang USB flash drive at isang maliit na piraso ng papel na nakatupi. Binuklat niya ang papel. Nakasulat dito sa simpleng makinilya ang mga salitang nagpakilabot sa kanyang dugo at nagpatayo ng lahat ng buhok sa kanyang bato. Ang katotohanan tungkol sa Alcaraz Land Holdings. Ang mundo ni Natasha Alcaraz ay gumuho sa loob ng isang hapon. Nagsimula ito sa isang ordinaryong pag-aalmusal. Ilang araw nang walang salita mula kay Jameson, at si Natasha ay nabubuhay sa isang estado ng pagkalito at lihim na pag-asa. Ang halik, ang kanilang pag-uusap sa kubo, lahat ay parang isang panaginip na ayaw niyang magising. Samantala, ang kanyang ama, si Don Ricardo, ay nasa magandang kondisyon, nagbabasa ng business section ng diaryo, habang humihigop ng kape, walang kamalay-malay sa bombang malapit ng sumabog. Nakabukas ang TV sa sala, nakatutok sa isang morning news program. Nagsasalita ang isang host tungkol sa trapiko, nang biglang maputol ito para sa isang e-breaking news. Magandang umaga.
Pinutol po natin ang ating regular na programa para sa isang mahalagang balita, sabi ng isang seryosong news anchor. Kakasuhan ng syndicated estafa, money laundering, at malawakang land grabbing ang isa sa pinakamalaking real estate company sa bansa, ang Alcaraz Land Holdings. Nabitiwan ni Don Ricardo ang kanyang tasa. Ang tunog ng nabasag na porselana sa sahig na gawa sa marmol ay tila napakaliit kumpara sa bigat ng mga salitang binitiwan sa telebisyon. Nanlamig si Natasha. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Papaano to? Ngunit hindi na siya narinig ng kanyang ama. Nakatitig lang ito sa screen, ang mukha ay namumutla, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at galit. Nagpatuloy ang anchor. Ayon sa isang exclusive report na nakuha ng aming investigative team, ang kumpanya ay sangkot sa isang multi-billion peso scheme sa loob ng maraming taon. Gumagamit di umano ito ng mga peking titulo at pananakot para makuha ang mga lupa mula sa mga mahihirap na komunidad. Ang lahat ng ito ay nakadetalye sa mga dokumento at isang audio recording na ipinadala sa aming newsroom ng isang hindi nagpakilalang source. Audio recording. Sa isang iglap, ang puso ni Natasha ay tila huminto sa pagtibok. Bigla niyang naalala ang gabi sa kubo. Ang alak. Ang kanyang mga sinabi habang lasing. Magic notebook. Creative expenses. Hindi maaari, bulong niya sa sarili, ang pagtanggi ay nakikipaglaban sa isang nakakatakot na katotohanan na nagsisimulang mabuo sa kanyang isipan. Biglang nagring ang telepono ni Don Ricardo. Sunod-sunod. Ang mga abogado. Ang mga board member. Mga sigaw. Mga tanong na walang sagot. Sa gitna ng kaguluhan, muling nagsalita ang si. At live nating natutunghayan ngayon ang pag-raid ng mga operatiba ng FBI sa main office ng Alcaraz Land Holdings sa Makati City. Ipinakita sa screen ang mga armadong ahente na pumapasok sa gusaling pamilyar na pamilyar kay Natasha. Ang mga empleyado ay gulat na gulat. At pagkatapos, ang pinakamasaklap na imahe sa lahat, ang kanyang ama, si Don Ricardo Alcaraz, na pinupusasan at isinasakay sa isang sasakyan ng AV, ang mukha ay puno ng galit at kahihiyan. Napasigaw si Natasha. Ang lahat ay nangyayari ng napakabilis. Ang kanyang mundo ay bumabaliktad. Sa gitna ng kanyang pagkasindak, isa lang ang pangalan na pumasok sa kanyang isip. Isa lang ang taong posibleng makatulong, o isa lang ang taong kailangan niyang harapin para malaman ang katotohanan. Jameson. Hindi na siya nagpaalam. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at nagmaneho na parang wala sa sarili. Alam niya kung saan ito pupuntahan. Sa lugar kung saan nagsimula at nagtapos ang lahat. Sa Valverde Heights. At naroon nga siya. Nakatayo sa tuktok ng isang maliit na burol, sa tabi ng kanyang kubo, pinagmamasdan ang lupain sa ibaba na parang isang haring pinagmamasdan ang kanyang bagong nasakop na kaharian. Bumaba si Natasha ng kotse at tumakbo palapit sa kanya, ang mga luha ay tumutulo na sa kanyang mga pisngi. Jameson, sigaw niya, ang boses ay basag. Dahan-dahan itong lumingon. Ang kanyang mukha ay kalmado, malamig, at walang bakas ng anumang pagkagulat sa pagdating niya. Para bang inaasahan na niya ito. Tulungan mo kami, pagmamakaawa ni Natasha. Hindi totoo ang lahat ng yon, di ba? Jameson, please, si Papa di. Tinitigan lang siya ni Jameson, ang mga mata nito ay walang emosyon na parang isang estranghero. Ang lalaking humalik sa kanya sa gitna ng unos ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang hukom na handa nang ibigay ang kanyang hatol. Bakit, Jameson? Tanong ni Natasha, ang huling hibla ng pag-asa ay kumakapit sa kanyang boses. Bakit nangyayari to? Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Jameson, isang ngiting nakakakilabot. Dahil dapat lang. Anong-anong ibig mong sabihin? Ang ama mo, simula ni Jameson, ang bawat salita ay mabagal at tila isang patalim na dahan-dahang itinararak sa dibdib ni Natasha. Ang ama mo ang sumira sa pamilya ko maraming taon na ang nakalipas. Kinuha niya ang lahat sa amin. Dahil sa kanya, namatay ang tatay ko. Natigilan si Natasha. Ang kwento ay tila hindi ka panipaniwala. At ikaw, Lee. Pagpapatuloy ni Jameson, ang kanyang tingin ay tumago sa kaluluwa ni Natasha, puno ng isang malamig na tagumpay. Ikaw ang nagbigay sa akin ng panapos na alas. Sa mga sandaling iyon, lahat ay naging malinaw.
ang audio recording, ang magic notebook, ang kanyang pagkakamali, ang kanyang katangahan. Ginamit siya. Hindi Umiling siya, ayaw maniwala. Hindi Salamat sa impormasyon, Yun Alcaraz, sabi ni Jameson, ang pormalidad sa kanyang tono ay isang huling insulto. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo, iniwan siyang durog at wasak. Nang mga sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Marco. I'm calling off the engagement. The merger is off, don't contact me again. Bago pa man niya maproseso ang mensahe, isa na namang text ang dumating. Mula sa kanyang ina. Tumawag ang abogado. Sinabi ng papa mo na huwag ka na raw magpapakita sa kanya. Isinusumpa kanya. Ikaw daw ang may kasalanan ng lahat. Ang huling hibla ng lakas sa katawan ni Natasha ay tuluyan ng bumigay. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at bumagsak siya sa lupa. Ang pag-ibig na inakala niyang totoo ay isang kasinungalingan. Ang pagmamahal ng kanyang pamilya ay nawala na parang bula. Wala na siyang hinaharap. Wala na siyang nakaraan. Wala nang natira. Nakatayo siyang mag-isa sa gitna ng lupaing dapat sana ay magiging korona ng kanilang imperyo. Ngunit ngayon ay naging libingan na ng lahat ng kanyang pangarap. Ang tanging maririnig na lang ay ang kanyang mga hikbi, isang tunog ng isang taong nawala ng lahat sa isang iglap. Isang tunog ng ganap na pagkawasak. Lumipas ang 6 na buwan. Para kay Natasha, ang mga buwang iyon ay parang isang mahabang gabi na walang katapusan. Ang mga unang linggo ay isang malabong panaginip ng pag-iyak, pagtanggi at galit. Lahat ng ari-arian ng mga Alcaraz ay na-freeze. Ang mansyon ay isinara. Ang kanyang ina ay lumipad patungong Amerika para manirahan sa mga kamag-anak, iniwan siyang mag-isa para harapin ang mga anino ng kanilang nawasak na pangalan. Nawala ang lahat sa kanya, ang kanyang bahay, ang kanyang kotse, ang kanyang mga alahas, at ang mga taong tinawag niyang kaibigan na bigla na lang naglaho na parang bula. Mula sa isang prinsesa sa isang palasyo, si Natasha ay naging isang pulubi na walang materhan. Ang tanging tumulong sa kanya ay ang kanyang dating yaya, si Nanay Elena, na kumupop sa kanya sa maliit nitong apartment sa isang simpleng subdivision sa Quezon City. Sa maliit na apartment na iyon, natutunan ni Natasha ang mabuhay muli. Ang unang hakbang ay ang pagputol sa kanyang mahabang, alagang-alagang buhok. Isang hapon, kumuha siya ng gunting at walang pag-aalinlangang pinutol ito hanggang sa may taas ng balikat. Habang nalalaglag ang mga hibla ng buhok sa sahig, pakiramdam niya ay kasama nitong nalalaglag ang bigat ng kanyang nakaraan. Ipinagbili niya ang natitira niyang mga designer bags at damit sa isang segundamanong tindahan. Ang perang nakuha niya, kahit kakarampot kumpara sa dati niyang ginagastos sa isang araw, ay naging puhunan niya para sa isang bagong simula. Naghanap siya ng trabaho. Isang bagay na napakahirap gawin kapag ang apelyido mo ay Alcaraz. Bawat pinto ay sarado para sa kanya. Ngunit hindi siya sumuko. Isang araw, sa paglalakad niya, nakakita siya ng isang maliit na coffee shop na naghahanap ng barista. Pumasok siya, walang inaasahan. Ang may-ari, isang babaeng nasa mid-negatibo 40 na nagngangalang Athis Rose, ay tinitigan siya ng matagal. Alcaraz ka, di ba? Tumango si Natasha, handa nang tanggapin ang isa na namang pagtanggi. Ngumiti si Elias Rose. Ang buhay ay parang kape. Minsan matamis, minsan mapait. Pero kailangan mong tikman para malaman. Pwede kang magsimula bukas. At doon nagsimula ang kanyang bagong buhay. Ang kanyang mga kamay, na dati isanay lang sa paghawak ng mga baso ng champagne, ay natutong magtimpla ng kape, maghugas ng mga tasa, at magpunas ng mga mesa. Ang kanyang mga paa, na dati nakasuot lang sa mga stiletto, ay nanakit sa maghapong pagtayo. Ngunit sa bawat pagod, may isang bagong uri ng dignidad siyang nararamdaman. Ang dignidad ng isang taong nabubuhay sa sarili niyang pawis. Isang hapon, habang nagpupunas siya ng mesa, hindi niya sinasadyang matabig ang isang tasa ng kape na hawak ng isang customer. Natapon ito sa sahig. Naku! Sorry po. Sorry po talaga, sabi niya, kumuha agad ng basahan at lumuhod para punasan ang sahig. Ano ba yan, miss? Tumingin ka kasi sa dinadaanan mo, sigaw ng customer. Pasensya na po talaga, sir.
Palitan ko na lang po yung kape nyo, sabi ni Natasha, hindi tumitingin sa mukha ng customer, ang pisngi niya inamumula sa hiya. Dati, siya ang magagalit sa ganitong sitwasyon. Ngayon, siya ang humihingi ng paumanhin. At sa pagpapakumbabang iyon, nahanap niya ang isang lakas na hindi niya alam na taglay niya. Sinubukan niyang dalawin ang kanyang ama sa kulungan. Nagdala siya ng pagkain at mga bagong damit. Ngunit nang dumating siya, sinabi ng gwardiya na ayaw siyang makita ni Don Ricardo. Isang mensahe lang ang iniwan nito, wala na akong anak na nagngangalang Natasha. Umuwi siyang luhaan, ngunit hindi na ito ang uri ng pag-iyak na puno ng pagkasira. Ito ay isang pag-iyak ng pagtanggap. Tinanggap niyang mag-isa na lang talaga siya. At sa pagiging mag-isa, nahanap niya ang kanyang sarili. Nahanap niya ang halaga niya, hindi sa apelyidong dala niya o sa perang nasa bangko niya, kundi sa tibay ng kanyang loob. Isang maulan na hapon, abala si Natasha sa paggawa ng latte art nang may pumasok na isang customer. Ang tunog ng kampanilya sa pinto ay pamilyar, ngunit hindi niya ito pinansin. Good afternoon, welcome to the daily grind, bati niya, isang iting sanay na ang nasa kanyang mga labi, nang hindi pa rin tumitingin. What can I get for you? Walang sumagot. Nagtaka siya at itinaas niya ang kanyang tingin. At ang mundo niya ay muling huminto. Nakatayo sa harap ng counter, basang-basa sa ulan, ay si Jameson Monteverde. Nakasuot ito ng isang mamahaling itim na suit na tila hindi na babagay sa simpleng coffee shop. Ang kanyang buhok ay magulo dahil sa hangin. Ang kanyang mukha ay mas payat at may bakas ng pagod at lungkot sa kanyang mga matang nakatitig sa kanya na parang nakakita ng isang multo. Ang tasa na hawak ni Natasha ay nanginig sa kanyang kamay. Ang mga alaala ng nakaraang 6 na buwan, ang sakit, ang galit, ang pagtataksil, ay bumalik sa isang iglap. Ngunit kasabay nito, ang lakas na bago niyang natuklasan ay bumulong sa kanya. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Huminga siya ng malalim, ipinatong ang tasa sa counter, at tinitigan ito pabalik, ang kanyang mga mata ay kalmado at matatag. Sa isang iglap, siya na ang may hawak ng kapangyarihan. Tiningnan niya ito na parang isang ordinaryong customer, isang estranghero. At sa isang boses na malinaw at walang bahid ng panginginig, tinanong niya. Anong kailangan ninyo, sir? Tagumpay. Ito dapat ang lasa ng kapeng iniinom ni Jameson habang nakatanaw sa buong syudad mula sa floor-to-ceiling na bintana ng kanyang bagong opisina. Nasa tuktok siya ng pinakamataas na gusali sa Ortigas. Mula dito, ang mga sasakyan sa ibaba ay parang mga langgam at ang mga gusali ay parang mga laruan. Ito ang tanawin ng isang hari. Nakuha niya ang lahat ng gusto niya. Si Don Ricardo Alcaraz ay nabubulok sa kulungan. Ang imperyo nito ay gumuho. Ang pangalan ng kanyang ama ay nabigyan na ng hustisya. Ngunit ang kapeng iniinom niya ay mailasang abo. Ang tagumpay ay may paklang kapaitan. Sa loob ng 6 na buwan, ginugo ni Jameson ang kanyang oras sa pag-aayos ng mga gusot na iniwan ng mga Alcaraz. Ngunit hindi ito ang inaasahan niya. Inakala niyang sa bawat pirma niya sa mga dokumento, sa bawat pagbawi sa mga ninakaw na ari-arian, ay gagaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit hindi. Sa bawat gabi, sa pag-uwi niya sa kanyang malaki at tahimik na penthouse, ang tanging kasama niya ay ang katahimikan at ang mga multo ng kahapon. Ang multo ng kanyang ama, na kahit sa kanyang tagumpay ay hindi na niya mayayakap. At ang multo ni Natasha. Isang multong buhay. Hindi siya nito pinatatahimik. Ang kanyang mukha, ang mukha nito noong una silang magkita, puno ng kayabangan. Ang mukha nito habang nakaluhod sa putik, puno ng paggising. Ang mukha nito habang lasing, puno ng inosenteng saya. At ang pinakamasakit sa lahat, ang mukha nito nang sabihin niya ang katotohanan, puno ng ganap na pagkawasak. Ang mga imaheng iyon ay isang laso na dahan-dahang pumapatay sa kanyang kaluluwa. Gabi-gabi, kapag hindi na niya matiis ang katahimikan ng kanyang bahay, sumasakay siya sa kanyang kotse. Nagmamaneho siya ng walang patutunguhan hanggang sa ang kanyang mga gulong ay kusa na lang siyang dalhin sa isang pamilyar na lugar. Sa tapat ng isang maliit na coffee shop sa Quezon City. Doon, sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan na may tinted na bintana, pinapanood niya ito mula sa malayo. Pinapanood niya si Natasha na magpunas ng mesa, ngumiti sa mga customer, at sa pagtatapos ng gabi, maglakad pa uwi, ang mga balikat ay bahagyang nakayuko sa pagod. Nakikita niya ang pagbabago.
Ang dating prinsesa ay isa na ngayong ordinaryong manggagawa. Ngunit mayroon siyang nakikitang bago sa kanya, isang katatagan, isang dignidad na hindi maibibigay ng pera. At sa bawat gabing pinapanood niya ito, lalong bumibigat ang kasalanan sa kanyang dibdib. Siya ang gumawa nito sa kanya. Siya ang nagtulak sa kanya sa mundong ito. Ngunit siya rin ang humahanga sa kung paano ito natutong lumangoy sa halip na malunod. Isang araw, ipinatawag siya ng kanyang abogado, si Atty. Santos. Magandang balita, Jameson, sabi nito, nakangiti. Malakas ang kaso laban kay Alcaraz. Lahat ng ebidensyang isinumite natin ay tinanggap ng korte. Ang mga testimonya ng mga biktima, ang mga dokumento lahat ay matibay. Hindi umimik si Jameson. Pero, pagpapatuloy ng abogado, may isang bagay na magiging finishing blow. Isang bagay na sisiguro na habang buhay siyang mananatili sa kulungan. Ano iyon? Ang testimonya ng anak niya. Natigilan si Jameson. Si Natasha. Kinausap na siya ng mga piskal. Noong una ay tumanggi siya, ayaw niyang makialam. Ngunit pinipilit siya. Kung siya mismo ang aamin sa korte tungkol sa Black Notebook na narinig natin sa recording, kung siya mismo ang magpapatunay sa mga iligal na gawain ng ama niya tapos ang laro. Magiging irongklad ang kaso natin. Napatayo si Jameson at naglakad-lakad sa loob ng opisina ng abogado. Ito na naman. Isang desisyon na kailangan niyang gawin na muling maglalagay kay Natasha sa alanganin. Isa pa itong paggamit sa kanya. Jameson, ito na ang huli. Pagkatapos nito, tapos na talaga, sabi ng abogado. Paano kung ayaw niya? Kailangan natin siyang kumbinsihin. Ikaw ang dapat kumausap sa kanya. Umiling si Jameson. Wala akong karapatan. May karapatan ka. Ikaw ang nagsimula nito. Kailangan mong tapusin. Umalis si Jameson sa opisina ng abogado na gulong-gulo ang isip. Ang paghihiganti pala ay hindi isang simpleng pagbagsak ng kalaban. May mga kasunod pa itong yugto. At ang susunod na yugto ay mangangailangan na naman ng sakripisyo mula kay Natasha. Hindi na niya kaya. Hindi na niya kayang manood na lang mula sa malayo. Hindi na niya kayang dalhin ang bigat ng kanyang kasalanan ng mag-isa. Kailangan niyang harapin ito. Kailangan niyang harapin siya. Nang gabing iyon, hindi na niya ipinarada ang kanyang kotse sa malayo. Ipinagpatuloy niya ang pagmamaneho hanggang sa marating niya ang tahimik na kalye kung saan nakatira si Natasha. Isang maliit na apartment complex, simple at malayo sa ingay ng syudad. Bumaba siya ng sasakyan. Bawat hakbang niya palapit sa pinto ng apartment ni Natasha ay parang isang mabigat na pag-angat ng paa mula sa kumunoy. Ang puso niya ay kumakarera. Ano ang sasabihin niya? Patawad? Isang salitang napakadaling sabihin ngunit napakahirap patunayan. Tulungan mo ako. Isang kahilingang napakakapal ng mukha. Nakatayo na siya ngayon sa harap ng pinto. Ang numerong nakapaskil dito ay 4B. Naririnig niya ang mahinang tunog ng telebisyon mula sa loob. Nandyan siya. Isang pinto na lang ang pagitan nila. Itinaas niya ang kanyang kamay, handa nang kumatok. Ngunit sa ere, ang kanyang kamao ay natigilan. Nanigas. Ang lahat ng salitang inihanda niya ay biglang naglaho. Ano nga ba ang karapatan niyang guluhin muli ang kapayapaan na pilit nitong binubuo? Nakatayo lang siya roon, sa dilim, ang kamay ay nakabitin sa hangin, isang multo mula sa nakaraan na hindi makahanap ng paraan para pumasok sa kasalukuyan. Nakatayo si Jameson sa harap ng pinto, ang kamao niya ay nanatiling nakabitin sa hangin. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na tumalikod na lang siya at umalis. Ngunit ang imahe ni Natasha sa coffee shop, matatag, kalmado, at may dignidad, ang pumigil sa kanya. Hindi na siya ang babaeng winasak niya. Isa na siyang babaeng bumangon. At utang niya sa babaeng iyon ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Sa isang huling, desperadong hininga ng lakas ng loob, ibinaba niya ang kanyang kamay at dahan-dahang kumatok sa pinto. Tatlong mahinang katok na tila umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Narinig niya ang paghinto ng tunog ng telebisyon. Ang mga yabag na papalapit. At pagkatapos ang pagbukas ng pinto. Nang bumukas ang pinto, inakala ni Natasha na ang kapitbahay niya lang iyon na nanghihiram ng asukal. Ngunit hindi.
Ang taong nakatayo sa labas ng kanyang pinto ay ang multo ng kanyang nakaraan, ang arkitekto ng kanyang kasalukuyang buhay. Si Jameson Monteverde. Ang puso niya ay lumaktaw ng isang tibok. Ang lahat ng emosyon, galit, sakit, pait, at isang munting kislap ng isang bagay na matagal na niyang ibinaon, ay nag-unahan sa kanyang dibdib. Ngunit hindi niya ipinakita. Ang 6 na buwan ng paghihirap ay nagturo sa kanya na kontrolin ang kanyang sarili. Itinayo niya ang kanyang mga pader, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagprotekta sa sarili. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, ang boses ay kalmado ngunit malamig. Ang lamig sa boses ni Natasha ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Jameson, ngunit tinanggap niya ito. Karapat-dapat lang siya dito. Tinitigan niya ang babae sa kanyang harapan, mas payat, mas simple, ngunit 100 beses na mas matatag kaysa sa babaeng una niyang nakilala. Kailangan nating mag-usap, sabi niya, ang boses ay halos isang pakiusap. Wala na tayong dapat pag-usapan, sagot ni Natasha, at nagsimula ng isara ang pinto. Natasha, please, pigil niya, inilagay ang kanyang kamay sa pinto para hindi ito tuluyang maisara. Hindi ako nandito para humingi ng tawad. Dahil alam kong wala akong karapatan. Natigilan si Natasha. Ang mga salitang iyon ay hindi ang inaasahan niya. Ang kanyang kamay na nagtutulak sa pinto ay bahagyang lumuwag. Hindi rin ako nandito para manggulo, pagpapatuloy ni Jameson, ang kanyang mga mata ay puno ng isang sakit na ngayon lang nakita ni Natasha. Nandito ako dahil kailangan mong malaman ang totoo. Ang buong katotohanan. Hindi umimik si Natasha, ngunit hindi na rin niya itinulak ang pinto. Isang senyales para magpatuloy si Jameson. Ang lahat ng ginawa ko ang pagpapahirap sa'yo, ang paggamit sa iyo lahat yon ay bahagi ng isang planong binuo ko sa loob ng maraming taon, sabi niya, ang boses ay basag. Pero may isang bagay na hindi kasama sa plano. May isang bagay na hindi ko inaasahan. Huminga siya ng malalim. Minahal kita, Natasha. Minahal kita sa gitna ng lahat ng galit ko. At sa pagmamahal na iyon, winasak din kita. Iyon ang kasalanan na habang buhay kong pagbabayaran. Ang mga salitang iminahal kita ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Ang mga pader na maingat niyang itinayo ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Ang mga luhang matagal na niyang pinigilan ay biglang nagbanta na tutulo. Sinungaling, sabi niya, ang boses ay nanginginig na. Kung minahal mo ako, hindi mo sana ginawa yon. Mali ka, sagot ni Jameson, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Dahil minahal kita kaya lalo akong nagalit. Nagalit ako sa sarili ko. Nagalit ako sa mundo. At sa huli, ikaw ang nasaktan. Tumingin ito sa kanya, puno ng pagsusumamo. Hindi ko hinihiling na maniwala ka. O napatawarin mo ako. Kailangan mo lang malaman na sa lahat ng kasinungalingan, iyon lang ang totoo. Natahimik sila. Ang tanging maririnig lang ay ang kanilang mga hininga at ang mahinang tunog ng trapiko sa malayo. May isa pa, sabi ni Jameson. Gusto kang kausapin ng mga piskal. Gusto ka nilang tumestigo laban sa ama mo. Ang testimonya mo raw ang magpapatibay sa kaso. Natawa si Natasha ng mapait. At ngayon, nandito ka para gamitin ulit ako. Umiling si Jameson, ang mukha ay puno ng sakit. Hindi. Nandito ako para sabihin karapatan mong tumanggi. Huwag mo itong gawin para sa akin. Huwag mo itong gawin para sa kanila. Ano man ang maging desisyon mo, maintindihan ko. Tinitigan ni Natasha si Jameson. Sa ilalim ng madilaw na ilaw sa labas ng kanyang apartment, nakita niya ang bigat na pasa nito. Nakita niya ang pagsisisi. At sa unang pagkakataon, naintindihan niya. Hindi ito nagpapagaan sa sakit na idinulot nito, ngunit naintindihan niya. Umalis ka na, sabi niya sa wakas. Tumango si Jameson, puno ng pagkabigo, ngunit may pagtanggap. Tumalikod ito. Ngunit bago pa man ito makahakbang, nagsalita muli si Natasha. Pupunta ako. Huminto si Jameson at lumingon. Pupunta ako sa korte, paglilinaw ni Natasha, ang kanyang boses ay matatag na ngayon, puno ng isang bagong kapangyarihan. Pero hindi para sa'yo, Jameson. At lalong hindi para sa kanya. Gagawin ko to para sa mga taong sinira ng pamilya ko. Para kay Aling Remedios. Para sa mga batang nakita ko sa Sitio 12. At para sa sarili ko. Sen ni Natasha Amperson Jameson.
Ang araw ng paglilitis. Ang courtroom ay malamig at puno ng tensyon. Nakaupo si Don Ricardo Alcaraz sa isang tabi, ang mukha ay matigas, ang mga mata ay puno ng galit na nakatuon kay Natasha. Sa kabilang dako, sa hanay ng mga manonood, nakaupo si Jameson, ang mga kamay ay magkadikit sa panalangin, ang mukha ay puno ng pag-asa at takot. The prosecution calls Natasha Alcaraz to the stand. Ang bawat yabag ni Natasha papunta sa witness stand ay umalinggaw sa tahimik na silid. Suot niya ay isang simpleng itim na bestida. Ang kanyang mukha ay kalmado. Nang dumaan siya sa harap ng kanyang ama, hindi ito umiwas ng tingin. Tinitigan niya ito ng diretsyo, hindi na may takot, kundi may awa. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at nanumpa. Umupo siya. Hinarap niya ang buong korte. Ang kanyang tingin ay dumaan kay Jameson, isang mabilis na sulyap na naglalaman ng 1,000 salita. Pagkatapos, tumingin siya ng diretsyo sa hukom. Huminga siya ng malalim. Ang pangalan ko ay Natasha Alcaraz. Pagkatapos ng kanyang testimonya, na nagdetalye ng lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa mga iligal na gawain ng kanilang kumpanya, lumabas si Natasha sa courtroom. Ang mga pader ng korte ay tila gumaan. Isang malaking bigat ang naalis sa kanyang mga balikat. Nakatayo si Jameson sa hallway, nag-aabang. Ang mga mata nito ay puno ng pasasalamat at isang emosyon na hindi pa kayang pangalanan ni Natasha. Naglakad siya palapit dito. Ngunit nilampasan niya lang ito. Hindi siya tumingin. Hindi siya nagsalita. Nagpatuloy siya sa paglakad palabas, palayo sa korte, palayo sa kanya. Ang hustisya ay naibigay na. Ngunit ang pagpapatawad at ang kinabukasan ay nananatiling nakabitin sa hangin. 1 taon. 1 taon na ang lumipas mula noong huling araw ng paghukom. Si Don Ricardo Alcaraz ay nahatulan at ngayon ay pinagdudusahan ang kanyang mga kasalanan sa loob ng kulungan. Ang pangalang Alcaraz ay tuluyan ng nawala sa mga pahina ng balita at naging isang babala na lang sa mundo ng negosyo. Para kay Natasha, ang 1 taon na iyon ay isang paglalakbay ng paghilom at pagbuo. Ang maliit na coffee shop kung saan siya nagsimula bilang barista ay naging isang maliit na panaderya na pag-aari na niya. Tinawag niya itong Ibagong Araw Bakery. Isang pangalang simple ngunit puno ng kahulugan. Gamit ang maliit na perang naipon niya at isang maliit na pautang mula kay MF Rose, itinayo niya ang negosyo mula sa simula. Ang kanyang mga kamay, na dati isa na ilang magtimpla ng kape, ay natutong magmasa ng tinapay at magdekorasyon ng mga cake. Ang amoy ng bagong lutong tinapay tuwing umaga ang naging bagong pabango ng kanyang buhay. Naging matagumpay ang kanyang munting panaderya, hindi dahil sa sikat niyang apelyido, kundi dahil sa sarap ng kanyang mga produkto at sa ngiti na laging sumasalubong sa bawat customer. May mga araw na mahirap. May mga gabing mag-isa pa rin siya. Ngunit wala na ang pait. Wala na ang galit. Ang natira ay isang tahimik na kapayapaan at isang pagpapahalaga sa sarili na hindi niya kailanman naramdaman noong nabubuhay pa siya sa karangyaan. Isang maaliwalas na Sabado ng umaga, abala si Natasha sa pagtuturo sa kanyang bagong empleyado kung paano gumawa ng perpektong ensaymada. Ang shop ay puno ng mga regular na customer, ang kanilang mga tawanan at kwentuhan ay nagsisilbing musika sa kanyang pandinig. May pumasok na isang customer. Ang kampanilya sa pinto ay tumunog, ngunit hindi ito pinansin ni Natasha. "Paki-assist na lang muna yung bagong dating," sabi niya sa kanyang staff. "Ma'am, kayo po yata ang hinahanap," sagot ng kanyang staff. Ang boses ay maihalong pagtataka. Nagtaka si Natasha at lumingon. At doon, nakatayo malapit sa pinto, matyagang nag-aantay na mapansin siya, ay si Jameson Monteverde. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling suit. Isang simpleng polo shirt at maong lang ang suot niya. Walang bakas ng bilyonaryong investor. Mukha lang siyang isang ordinaryong tao. Sa loob ng 1 taon, hindi sila nagkita o nag-usap. Nabalitaan na lang niya mula sa mga balita na ginugol nito ang malaking bahagi ng kanyang yaman para magtayo ng isang foundation na tumutulong sa mga biktima ng land grabbing, kabilang na ang mga pamilyang winasak ng sarili niyang ama. Ang tibok ng puso ni Natasha ay bahagyang bumilis, ngunit hindi na ito ang nakakakabang tibok ng dati. Isa na itong kalmadong pag-alam. Naglakad siya palapit dito, hindi na bilang isang barista na kumukuha ng order, kundi bilang isang may-ari na sumasalubong sa isang bisita. "Jameson," bati niya,
isang maliit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Natasha, sagot nito, ang boses ay puno ng paggalang at isang emosyon na hindi nito itinago, paghanga. Ang ganda ng lugar mo. Salamat. Walang nagsalita sa loob ng ilang segundo. Tila sinusukat nila ang isa't isa, pinagmamasdan ang mga pagbabagong idinulot ng panahon. May gusto sana akong ipakita sa'yo, sabi ni Jameson sa wakas. May inilabas itong isang malaking, nakarolyong papel mula sa kanyang likuran. Dahan-dahan niya itong inilatag sa isang bakanting mesa. Isa itong blueprint. Isang plano ng isang bahay. Hindi ito isang mansyon. Isa itong simpleng bahay na may 2 palapag, gawa sa pinaghalong moderno at katutubong disenyo. Mayroon itong malalaking bintana, isang malawak na hardin, at isang beranda na nakapalibot dito. Ano to? Tanong ni Natasha. Ang bagong bahay, sagot ni Jameson. Ito yung itatayo sa lugar kung nasaan dati ang bahay kubo. Tinitigan ni Natasha ang plano. Nakita niya ang bawat detalye. Nakita niya ang puso na ibinuhos sa pagguhit nito. Gusto kong bumuo ng isang bagay na totoo, Natasha, sabi ni Jameson, ang tingin ay nakatuon sa kanya, puno ng katapatan. Isang bagay na hindi galing sa galit o paghihiganti. Isang bagay na ang pundasyon ay katotohanan. Pag-asa at pagpapatawad. Huminga siya ng malalim. Pero hindi ko kayang buuin to ng mag-isa. Hindi ito isang proposal na may kasamang singsing. Hindi ito isang engranding deklarasyon. Ito ay isang simpleng paanyaya. Isang tanong. Tumingin si Natasha mula sa blueprint papunta sa mga mata ni Jameson. Nakita niya roon ang lalaking nagpahirap sa kanya, ang lalaking sumira sa kanya, at ang lalaking nagbigay daan para mahanap niya ang tunay niyang sarili. Nakita niya ang kanilang masakit na nakaraan, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, nakita rin niya ang isang posibleng hinaharap. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumulo sa blueprint. Ngunit hindi ito luha ng sakit o pait. Ito ay luha ng paglaya. Luha ng kaligayahan. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at ipinatong ito sa kamay ni Jameson na nakapatong sa plano. Ngumiti siya, isang tunay at buong ngiti na nagmula sa kanyang puso. At sa isang simpleng pagtango, ibinigay niya ang kanyang sagot. Sa gitna ng amoy ng bagong lutong tinapay, sa ilalim ng sikat ng bagong araw, isang bagong pundasyon ang nagsimulang mabuo. Isang pundasyon na mas matibay kaysa sa anumang semento o bakal, dahil ito ay binuo mula sa mga piraso ng isang wasak na nakaraan, pinatibay ng pagpapatawad, at pinagdikit ng isang pag-ibig na natagpuan sa pinakahindi inaasahang pagkakataon. Isang bagong simula ang tunay na nagsimula na. At dito nagtatapos ang kwento ni Natasha at Jameson. Maraming salamat, mahal naming tagapakinig, sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa alikabok ng paghamak, hanggang sa unos ng pagtataksil, at sa wakas, sa kapayapaan ng isang bagong simula. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat pait, bawat sakit, at bawat kislap ng pag-asa na kanilang pinagdaanan. Nais kong lumikha ng isang salaysay na hindi lamang tungkol sa isang matamis na pag-iibigan, kundi tungkol din sa masalimuot na katotohanan ng buhay, na kung minsan, kailangan muna nating gumuho at mawala, upang mahanap ang tunay nating halaga at makabangon ng mas buo at mas matatag. Ang pag-ibig, sa kanyang pinakadalisay na anyo, ay hindi laging madali. Ito ay isang pagpili na ginagawa natin araw-araw, ang pagpiling umunawa, magtiwala, at higit sa lahat, ang magpatawad. Ang pagpapatawad, hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili. Dahil sa pagpapatawad lamang natin matatagpuan ang tunay na kalayaan at ang pundasyon para sa isang tunay na bagong simula. Sana, ang kwento ni Natasha at Jameson ay nag-iwan sa inyo ng isang paalala na gaano man kadilim ang gabi, laging may pag-asang dala ang pagsikat ng araw. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Nais naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang inyong napulot? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Hanggang sa ating susunod na pagkikita.